Trick or treat, happy Halloween mga kababayan, Kababayan LA with Balita News on the red carpet, and Shockfest LA starts right now. Happy Monday, everyone, and it's not your ordinary Monday because it's also Halloween. So happy Halloween to everyone. Can you guess who I'm supposed to be? Ang hindi po makakahula, nako, tatamaan po sa akin ngayong hapon. This afternoon on Kababayan LA, we are going to talk about some news from Balita. Also, Pacific Rim is going to be taking us on the red carpet, and Shockfest LA, what is that about? Umpisa na po natin. Kamustahin ang mga balita mula sa Balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. Ang tanong na lang ngayong hapon, sino ba talaga ang mas pogi sa ating dalawa? Magandang hapon sa'yo. Well, ibigay ko sa iyo ngayon lang na araw na to. Ako yon. Okay, thank you. Okay, mga balita tayo, Ronnie. Happy Halloween sa'yo. Halloween dito sa Amerika, pero sa Pilipinas, they are observing yung tinatawag na undas, so araw ng mga patay. Oo nga, no? Dito nga, no? Medyo masaya, no? Kasi ang mga bata nagpupunta sa mga bahay-bahay, humihingi ng candy. Pero sa Pilipinas, medyo solemn yung All Saints Day na yan, na kung tawagin natin nga, Todos los Santos. Meanwhile, meron isang yung Catholic hierarchy sa atin, nagbukas ng isang website, undasonline.com, for those Filipinos, especially mga kababayan natin, mga overseas Filipino workers, na hindi makapag sa kanilang mga honor sa kanilang mga patay, pwede silang pumunta sa website na yan at mag-offer ng prayers. Alright, mula naman sa mga patay, kamustahin naman natin ang buhay. Ika-7 bilyong katao daw sa Pilipinas. Ano ba ito, Ronnie? I know they've been talking about it, 7 billion people all over the world. Pero sa Pilipinas ba nanggaling ang 7th billion person? Actually, maraming mga 7th billion babies, And of course, isa sa mga celebrated dyan, kasi ang Pilipinas, meron tayong magandang grupo ng United Nations doon, minonitor nila. Meron yung before midnight, actually, inaasahan nila sana, midnight ipinanganak, itong si Danica May Camacho. However, 2 minutes early siya na pinanganak, at siya pa rin ay tinawag na 7th billion, isa sa mga 7th billion babies, no? At ito nga si Danica, na anak ni Camille Dalura at saka ni Florante Camacho. She was born 5.5 pounds, at ito ay pinaskikita sa ating mundo na maraming mga tao, at alam naman natin pag maraming tao baka kumukonti na ang resources ng ating kamunduhan. Ayan, pero pagdating naman sa resources, I don't think this baby is gonna lack in resources kasi ngayon pa lang kapapanganak pa lang sa kanya, marami na mga donors and benefactors. Hindi lang yan, yung buong pamilya niya, yung mga mag-asawa na yan at saka yung kanyang kapatid, they are given a livelihood package para magtayo ng isang malaking tindahan, a general store. At itong si Danica, meron siyang gifts and scholarship sa kanyang pagpapaaral. Why is it like that, Ronnie? Marami pa rin ba ang naniniwala dun sa tinatawag na swerte, pampabuenas, kaya nagdo-donate dito sa pamilya na ito? Alam mo, yung anak ko, tinanong niya nga ako dahil meron daw mga issue na sinasabi dahil dumadami ng mga tao, kaya bang i-handle ng mundo, matatapos na raw ang mundo. No one really knows, and this is just nature working. We are part of nature. Humans are part of nature, and we just have to welcome whatever comes before us. At ito na nga, meron na nga tayo, ang ating population sa buong mundo, 7 billion, at of course, nangungunod na ng China, around 1.3 billion, at ang India naman, 1.2 billion. At ang Pilipinas naman, mabanggit na rin natin, we are 94 million Filipinos. Grabe, parang nung umalis ako sa Pilipinas, 60 million lang yung mga Pilipino, di ba? Oo, ang bilis. Yan, Janelle. Oo. Alright, meanwhile, pag-usapan naman natin ang pera sa dumi ng musang. Ano ba ang musang? Oo, civet cat, Alam mo, itong Janelle, itong civet cat, sumikat ito nung panahon ng mga 2 or 3 years ago, yung SARS, maalala niyo yung SARS na kumalat sa Vietnam, sa China, ng mga pumapatay. However, it is also one of the most precious wildlife in the Philippines right now, and even in Asia, kasi itong musang na ito, civet cat, kumakain ito ng coffee beans. Ang nangyayari, pag kinain yung coffee beans, meron siyang mga enzymes sa loob ng kanyang tiyan na kung saan
when the droppings ng pagka dumumi na siya, yung mga beans na yan somehow nafi-filter niya at ito ay yung mga kape na yan, yung mga beans na yan, nagiging masarap na kape at isa sa mga delicacy ito sa buong mundo. Yes, you know what? I was in the Philippines in June at sinubukan kong bumili ng coffee na yan, no? At masyadong mahal, Ronnie. And I know that in the Philippines, there is a membership. So, kailangan mag-member ka muna bago ka makabili. And even if you have the money and you're willing to pay, it doesn't guarantee that you'll be able to buy one and they'll sell you. Because first of all, kailangan mo nga maging miyembro. And pangalawa, Ronnie, nako, masyadong limited ang supply ng mga yan. Oo, no? At saka yung mga kapamilya rito na dati iba ang hanap buhay nila, ngayon nangungulekta sila ng dumi. Just imagine, nangungulekta ng dumi ng isang hayop na yan, $230 a day ang kinikita nila, no? Dollars ang binanggit ko, no? Wow. Pagka talagang maganda ang napulot nila, may mga season yan, no? Kasi pagka uso ang kape at marami nakakain yung musang na yan at pag dumumi, ito ang ginagather nila. Pero ngayon nagiging issue, Ronnie, marami na raw ngayon ang nagkukulong sa mga musang. Para nga naman hindi na masyadong mahirapan sa paghagilap ng mga dumi nila. Meron bang ganong factor? Yun nga raw ang na-report ngayon, mukhang 80% of the civet cat coffee production sa atin, mukhang 80% dyan ay mukhang nakakulong na nga raw yung mga musang na yan. Pagka kinulong mo yan, hindi na wild yan. However, sana nga magkaroon ng regulation kasi alam naman natin na mukhang magandang resource ito ng income para sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Alright, maraming salamat. Ikaw ba, iinom ka ba ng ganong kape o nakainom ka na ba? Mukhang masyadong mahal yan, pero kung magkakaroon ako ng tsansa, why not? Kung ito ay produkto ng Pilipinas, susubukan po natin yan. Ayan, well said. Thank you so much, Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita at ang pinakabagong broadsheet na US Asian Post. Ronnie, where can we get more information? Of course, sa aming pong website, www.balita.com. Maraming salamat po. Thank you so much and more power to you. Dito naman po sa pagbabalik ng Kababayan LA, we are going to continue to celebrate and observe Halloween. Sa pagbabalik ng Kababayan LA, pag-usapan naman po natin Shockfest LA.